Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Pagkatapos sabihin iyon, dahan-dahang itinaas ni Geralt ang kanyang isang kamay. Gamit lamang ang kanyang inner strength, dahan-dahang binuhat ni Geralt ang matanda mula sa lupa. Hindi man lang nakayanan ni Christopher na makalaban dahil sa hindi nakikitang puwersa na nakahawak sa kanyang buong katawan. Please, huwag mo akong patayin, Geralt. Mamalapit na ang pledge ng holy water. Kapakipakinabang pa rin kami sayo, kaya sana huwag mo akong patayin. May alam akong malaking sikreto, alam mo ba iyon? Gulat at takot na sumigaw si Christopher habang namumuo sa kanyang noo ang berdeng ugat. Anong sikreto? Malamig na tinanong ni Geralt. Alam ko na matagal mo nang iniimbestigahan ang pamilya mo ang Sun Liguey. Sasabihin ko sa iyo ang totoo na ako nakasama ang pamilyang Muldel at ang lahat ng iba pa na mula sa Secret Society, tulad ng pamilyang Naplox at Ferguson, ay hindi kailanman sumuko sa pag-imbestiga sa Sun Liguey kahit na makalipas ang maraming taon. Mayroon akong mahalagang clue na sasabihin sa iyo, kaya sana maawa ka sa buhay ko. Hindi naging madali para sa akin na ganitong level ng pagsasanay, kaya kahit na gusto mo pa rin akong patayin, patayin mo na lang ako pagkatapos kong makadalo sa Pledge of the Holy Water, sigaw ni Christopher habang umiiyak. Isa kang tuso, tanda. Halos 100 ka na ngayon pero sinasabi mong natatakot ka pa rin na mamatay. Sa tingin mo ba hindi kita papatayin dahil umiiyak ka sa harapan ko? Sagot ni Geralt nang maramdaman niya ang awkwardness. Hindi ako magiging walang hiya at hihilingin na palayain mo na lang ako, syempre. Pero alam kong naiintindihan mo na may connection ang pagkamatay ng tatay ko sa Pledge of the Holy Water at ito ay konektado rin sa Sun Liguey. Simula noon, ang hinihiling ko lang sa buhay ko ay ang makapasok sa Realm of Legends at makapasok sa Pledge of the Holy Water. Kapag nandoon na ako, gusto ko lang malaman ang dahilan ng pagkamatay ng tatay ko. Nais ko ring malaman kung ano talaga ang Pledge of the Holy Water. Natatandaan ko na sinabi sa akin ni Court na ang pamilyang Crawford ay may nahanap na kalahati ng isang stone tablet sa dagat. Ang mapa na ipinapakita sa nasabing tablet ay nagpapakita ng isang lugar na tinatawag na Warhill Mountain kung saan nagaganap ang Pledge of the Holy Water. Napakaraming mga sikreto ang nasa loob ng bundok na iyon. Alam mo ba iyon? Paliwanag ni Christopher dahil alam niyang hindi na niya kayang talunin si Geralt kahit anong gawin niya. Kahit na galit siya kay Geralt, lahat ng sinabi niya ay totoo. Hindi siya nangahas na magsinungaling dahil gusto niyang mabuhay para makita ang Pledge of the Holy Water. Sa nakikita ni Christopher, gusto niyang ipasa sa mahiwagang paraan na ginawa ng marami pang iba sa nakalipas na 10,000 taon na lumahok sa Pledge of the Holy Water. Alam ko na ito ay gaganapin sa Warhill Mountain. Kahit na, sa tingin ko hindi mo alam ang susunod na gagawin at hula ko, hindi rin ito narinig ng iyong lolo. Sa tingin ko hindi mo pa rin alam kung nasaan ang Warhill Mountain at sa magandang kadahilanan rin. Ang token ng Holy Water ay nagbibigay lamang ng ilang mga detalye tungkol sa bundok. Hindi talaga nito sinasabi sa iyo ang eksaktong mga coordinate ng lokasyon. Para makapasok ka sa Warhill Mountain, kailangan mo munang magtipon ng ilang mahuhusay na master. Kakailangan mo ng maraming manpower at material resources para lang makapasok ka sa bundok. Dahil dito, kakaunting grupo lamang ng mga tao ang kadalasang nakakarating sa bundok. Ayon sa mga alamat, ang Warhill Mountain ay matatagpuan sa isang malaking isla na makikita sa kailaliman ng karagatan. Kakaiba iyon, pero sinasabi ng mga tsismis na lumilitaw lamang ang isla kapag naibigay na ang token ng Holy Water. Ang isla mismo ay tinatawag na Divine Island at alam ko kung paano makarating doon. Sabi ni Christopher. Hindi lang ikaw ang nakakaalam ng lahat ng iyon, alam mo ba? Hindi lang ang tatay mo ang nakabalik mula sa Pledge of the Holy Water noong taong iyon. Malapit na ang Pledge of the Holy Water. Dapat mong malaman na ang mga tsismis na tulad nito ay karaniwan na para sa mga nakakaalam ng event. At saka, dahil alam ng lahat na napakadelikado ng pledge, walang sinuman na nasa tamang pag-iisip na Great Master ang pupunta doon ng mag-isa, panunuya ni Geralt. Ang talino ng mokong na ito. Naisip ng matanda habang basang-basa siya ng malamig na pawis. Gaya nga ng sinabi ni Geralt, hindi lang si Christopher ang nakakaalam tungkol sa mga sikretong ibinahagi niya. Sa katunayan, pumayag na ang matanda na pumunta doon kasama ang pamilyang Naplock at ang ilan pang magagaling na boss mula sa iba't ibang pamilya. Fine, kahit alam mo na ang lahat ng ito, may iba pa akong sasabihin sa iyo na tiyak na alam kung kailangan mong malaman. Sabihin mo na. Kahit na nababaliw man sila o hindi,
Sigurado akong sumasang-ayon ang lahat na ang mga Great Masters na makakabalik mula sa Pledge of the Holy Water ay napakalakas. Kung tutuusin, nakaligtas sila ng matagal sa mapanganib na lugar na iyon. Dahil doon, hindi ba maituturing na makapangyarihang tao ang tatay ko? Tama ka. Kahit ang lolo ko ay humahanga sa kanya. Narinig ko noon na trinato ng Secret Society noon na leader ang pamilyang Moldel, sagot ni Gerald. Ang mga bumalik mula sa pledge ay hindi masyadong malakas. Sa katunayan, sila ang pinakamahina na hindi nakatagal doon. Nang makabalik ang baliw kong ama, ginising niya pa ako noong gabi bago siya mamatay. Noong nasa tabi na niya ako, hinila niya ang braso ko bago niya sinigaw ang iisang pangungusap ng 3 sunod-sunod na beses. Sabi ni Christopher nang mapalunok siya bago niya pinakita ang mataimtim na ekspresyon. Nakasimagot si Gerald bago niya binaba si Christopher sa lupa at itinago ang kanyang inner strength. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ekspresyon ng tatay ko nang isigaw niya ang mga salitang iyon sa akin noong gabing iyon. Ano ba ang sinabi niya? Takot na takot siya nang sumigaw siya, ayoko nang bumalik ng 3 beses na magkakasunod. Bayani ng maraming tao ang tatay ko sa buong buhay niya, at siya rin ang bayani ko. Nagulat ako dahil siya ang pinakamalakas na taong nakilala ko, pero ang totoo, siya ay isa sa mga pinakamahina. Iyon ang unang beses na nakita ko siyang umiyak at umasta na parang baliw noong gabing iyon. Sa sandaling iyon, nagsimula akong magdalawang isip. Ano nga ba ang naranasan ng tatay ko para mabaliw siya sa sobrang takot? Anong nangyari noong Pledge of the Holy Water? Ito ang dahilan kung bakit kailangan kong maging agresibo sa pag-imbestiga tungkol sa pledge. Hinuhugot ko ang lakas ko sa takot na mabigo ako sa aking misyon, dagdag ni Christopher habang namumula na ang mga mata niya. Sinasabi mo na ayon sa tatay mo, hindi namatay ang mga hindi bumalik mula sa pledge. Sinasabi mo bang dinala sila sa ibang lugar, natatarantang sumagot si Gerald. Ang insidente ay katulad ng pagkawala ni Mila. Ang mga biktima ay nakatanggap rin ng parehong bagay, ang token ng holy water, bago sila tuluyang mawala. Hindi tinanggap ni Gerald na patay na si Mila at naniniwala siya na si Mila ay binihag lang ng iba at buhay pa siya. Lalong naging makatotohanan ang kanyang teorya base sa sinabi sa kanya ni Christopher. Ang Sun Ligi ang responsable sa lahat ng pagkawalang iyon. Ngunit masyadong malawak ang mundo, kaya saan naman nila dadalhin ang lahat ng kinidnap? Tama. Ang lugar na ito ay kinatatakutan ng tatay ko at hindi siya nangahas na puntahan ito. Kaya nakikiusap ako sayo. Hayaan mong mamatay ako sa Pledge of the Holy Water, sabi ni Christopher habang nakaluhod sa harap ni Gerald. Gagawin mo talaga ang lahat upang makamit ang iyong misyon, hindi ba matanda, sagot ni Gerald. Umiling muna si Gerald bago naging malamig ang kanyang pananalita, oo na, hindi kita papatayin sa 3 kondisyon. Sabihin mo sa akin ang mga kondisyon mo. Una sa lahat, hindi ka kalabanin ng mula sa pamilyang Moldel ang pamilyang Crawford sa kahit anong pagkakataon. Ay, sumasang-ayon ako diyan. Pangalawa, hindi ka pwedeng umalis sa manor ng pamilyang Moldel bago opisyal na magsimula ang Pledge of the Holy Water. Kapag nalaman ko na sinubukan mong umalis bago ang pangyayari na iyon, tatapusin ko ang buhay mo. Sana alam mo na hindi mo na ako kayang talunin. Naiintindihan ko. Mananatili ako sa loob. Para naman sa huling kondisyon, ako muna ang hahawak sa mahiwagang salamin mo, sabi ni Gerald habang iniunat ang kanyang kamay. Sa sandaling ginawa niya iyon, ang misteryosong salamin na itinago ni Christopher sa ilalim ng kanyang manggas ay lumipad papunta sa kamay ni Gerald. Speaking of which, may ipinasok akong lason sa katawan mo. Sinasabi ko ito sa'yo dahil kapag sinuway mo ang alinman sa 3 kondisyon ko, matutunaw ng lason ang lahat ng iyong internal organs. Oo nga pala, huwag mong subukan na tanggalin ito, dahil parang sinusubukan mong patayin ang sarili mo kung gagawin mo ito, lalong lumamig ang tono ng pananalita ni Gerald nang sabihin niya iyon. Ano, sagot ni Christopher habang kumikibot ang gilid ng kanyang labi. Masyadong mabangis ang Gerald na ito. Baka patayin niya na ako ngayon. Sa kabila ng ganoong pakiramdam, alam ni Christopher na wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod na lamang. Kailangan niyang manatiling buhay. Nanangangako ako. Saige. Umalis ka na sa pagmumukha ko, panunuya ni Gerald habang winawagayway niya ang kanyang kamay para sinyasan ang matanda na umalis. Hindi kabaitan ang pagpayag niya kay Christopher na mabuhay hanggang sa Pledge of the Holy Water. Sa halip, ito ay dahil kaunti lang ang alam ng kanyang lolo tungkol sa pledge, dahil ito ang unang beses niyang dumalo dito.
Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa Pledge of the Holy Water, kaya kailangan ni Gerald na tiyakin na may isang taong mapagkakatiwalaan at malalim na kaalaman sa pledge ang mananatili sa tabi ni Daryl. Si Christopher ang perpektong kandidato para doon. Ngayong kontrolado na niya si Christopher, alam na ni Gerald na magiging masunurin ang matandang iyon kahit na isa siyang tuso. Ang pledge ay gaganapin pagkatapos ng 3 buwan. Dahil dito, alam ni Gerald na kailangan niyang bilisan ang kanyang takbo. At saka, gusto pa rin niyang imbestigahan ang sikreto ng Eternal Coffin. Ngayong nalampasan na niya ang Realm of Legends, iniisip niya kung matutupad pa ba ang hula tungkol sa kamatayan. Pagkatapos nito, sinimulan niyang umalis sa disyerto at naglakbay pabalik sa maliit na bayan kung saan una niyang nakasalubong si Gia. Para naman kay Gia, sinubukan niyang hanapin ang babae sa buong paglalakbay niya kahit na walang mga palatandaan kung saan siya pumunta o ng iba pang mga researchers. Gayunpaman, nakahanap siya ng mga clues na umalis si Gia at ang iba pa sa disyerto. Nang makarating sila sa disyerto, nakasalubong sila ni Gerald pagpasok sa Batch Hotel. Nakita niya na lamang ang natira sa malaking grupo na iyon. Karamihan sa mga tao doon ay umalis na at kakaunti na lamang ang natira, meron rin isang babae mula sa research team ang kasama nila. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.